Magandang araw sa inyong lahat. Tayo ay nagbabalik dito sa ating munting channel. For today's video, merong isang loan application na nagbabalik sa Google Play Store. Before, na-revoke yung kanilang license to operate dahil sa kanilang unfair debt collection. So we're talking about this loan application na si Quickla. So syempre, bumalik yung kanilang sister company na si Mocha Mocha. So magpapahuli pa ba si Quickla? So syempre hindi. Ngayon, sisilipin ko sa inyo kung ano yung meron sa loan app na ito para at least aware kayo kung ano yung meron sa kanilang mga terms and conditions before kayo mapunta sa mga ganitong loan app. Since kababalik lang nila ulit sa Play Store, titingnan natin kung ano ba yung meron dito kay Quickla for the second time around, kung ito ba ay nagbago na or same pa rin yung kanilang pinapataw na interest dun sa kanilang mga borrower. Kung makikita mo dito guys, itong si Quickla is under daw siya ng Oasis Land Technology Corporation. Pero yung totoo guys is sister company ito ni Mocha Mocha na which is under ng Copperstone Lending. Itong si Copperstone Lending is na-revoke yung kanilang license to operate and ngayon nga is nagbabalik sila dahil binigyan ulit sila ng Security Exchange of Commission ng Certificate of Authority para makapag-operate ulit. This time, nakalagay dito is mataas na pass rate para sa mga new users. And then, disburse kaagad ang loan pagkatapos ng approval. So, same na same sila guys ni Mocha Mocha na mabilis lang sila mag-transfer ng amount na niloloan natin dito. Before, up to 25,000 lang yung pinapahiram nila. As of now is tumaas yung kanilang credit limit na pinapahiram, which is nakalagay dito is 50,000 pesos. Pero syempre, doon talaga tayo magsisimula sa mababa and then going up to their credit limit kung tayo ay magiging good payer. And then dito naman, kailangan lang ng isang valid IDs. Nakalagay dito is bank level data security na yung ating personal information ay secured daw sa kanilang apps. Sa mga ganito guys, hindi ako sure kung yung ating data privacy ba is magiging secure sa kanila kasi karamihan may time na nilileak nila yung ating mga personal information kaya maraming nag-text sa atin na nagpapautang na ibang company pag tayo ay good payer sa kanila. Ang gagawin mo lang guys, pag nakita mo na yung pangalan ni Quickla sa Google Play Store, ida-download mo lang yon. Gaya nung mga previous na nire-review natin, ganun lang yung gagawin mo. Makikita mo agad dito na Quickla get loan within 5 minutes. And then, hihingi sila ng ating data privacy like yung ating location, guarantors or co-makers information. And then, itong ating app installed, sisilipin nila kung ano yung mga apps na nakalagay sa ating mobile phone. Next, itong ating camera, calendar, and then yung ating mga files. So, ito medyo negative sa akin ito. Kasi syempre, yung ibang mga files sa ating phone is personal yon. So, medyo hindi tayo komportable. Pero dahil gusto nating subukan ito para maipakita ko sa inyo kung ano yung step-by-step na pag-apply dito, kailangan lang nating i-agree. And then next, hihingi siya ng device approximate location. And then, pipindutin lang natin is itong while using the app. And then next, itong calendar natin, allow nyo lang yan. And yung ating phone call. So, kung yung mga phone calls sa ating call history guys, makikita din nila yan. And then, ilalagay mo lang yung iyong mobile phone number. And then, magsisend sila sa iyo ng verification code. Copy-paste mo lang yon. And then, click mo lang itong next para ma-proceed ka dun sa next step. Dito naman sa ating personal info, yung questions lang nila is about sa mga basic information natin. Like, for example, yung ating detalyadong permanent address, and then yung ating marital status, email address, employed or not employed, and then yung company name, kung saan ka nagtatrabaho, and then yung other information natin like Facebook account. So dito naman, nakadepende sa inyo kung ilalagay nyo since optional naman ito. And then, choose your contactable time. So hingi sila ng time sa inyo kung anong oras kayo pwedeng tawagan. Dito sa company address pala guys, pag kayo ay walang trabaho like yung halimbawa housewife lang kayo, pwede nyo lang naman ilagay doon is yung freelance or self-employed. Sa Facebook account na hinihingi nila, nilagay ko lang yung aking full name.
So, nilagyan ko lang siya para may maisulat lang dyan. Next naman is itong kanilang guarantors or co-makers info. So, sa aking account, meron silang hinihinging 5 contact person na gawing reference. Guarantors talaga yung nilagay nila. Which is, ang pagkakaalam ko, pag guarantors, kailangan pumirma yung taong ginawa mong guarantors or co-makers. Mag-ingat kayo guys na just in case umutang kayo dito and hindi nyo mabayaran, posible na yung mga ginawa nyong contact reference number is yun yung kukulitin nila pag hindi kayo makabayad. I think iba-iba yung mga contact reference na hinihingi nila. Like for example, sa ibang account, merong hinihingi si Quickla na 2 contact person lang or 3, like that. And pero sa aking experience is 5 contact person yung hinihingi niya. So mag-ingat kayo kung sino yung mga nilalagay nyo na contact person sa mga ganitong pag-a-apply. And then dito guys, kukunin mo yung contact reference mo from your phone book. So kung yung nakalagay na name doon sa ating phone book is hindi complete, ipapaulit niya sa inyo, kailangan mong lagyan ng full name ng pangalan ng iyong contact reference. Pagdating naman guys sa kanilang ID type na tinatanggap, pwede kayong gumamit dito ng ating UMID ID, driver's license, national ID, yung ating physical card, and then national ID electronic, SSS, passport, PhilHealth, PIN ID, postal card, and voter's ID. Click mo lang itong ID type and then mamili ka lang dyan kung ano yung ID na gagamitin mo. After that, kailangan mong picturean yung harap ng iyong IDs. Nakalagay dito is allow Quickla to take pictures and record video. After that guys, makakopy niya agad yung iyong information dun sa iyong IDs. Next, click confirm sa kanilang e-wallet. Meron silang GCash, PayMaya, ShopeePay, GrabPay, Coins, PH, OmniPay. So mamili ka lang dyan kung saan mo gusto na just in case mag-loan ka dito, doon nila ipapadala sa iyo yung ilo-loan mo. And then pagdating naman sa online bank guys, meron din silang mga bank kung yun yung pipiliin mo. After that guys, nakita ko na agad sa aking dashboard na yung ating disbursement amount is 9,000 yung in-approve sa atin ni Quickla. In fairness, malaki yung amount na binibigay nila. So from 2,000 to 9,000 yung pwede mong hiramin. So meron silang loan term na 5 terms or 7 terms. And then 180 days daw yung kanilang longer repayment period. Pero sa totoo lang guys, hindi naman totoo yung karamihan na ganitong loan app na sinasabi nila na 180 days, lalo na yung mga loan app na mataas yung pinapatong nilang interest. So, nakakawala siya ng trust pag ganun yung isang loan app. Ngayon, titingnan natin yung kanilang repayment plan. Nakalagay dito, pag yung kukunin mo is 9,000 pesos and then 5 term mo siyang babayaran. So, sa first term mo, which is ang nakalagay dito sa offer nila sa akin is every 15 days yung repayment period. So, nakalagay dito is principal amount is 2,250. So, hindi yan yung total na babayaran mo after 15 days. Kasi yung total na babayaran mo is itong 2,250 plus 135 and then plus mo ulit yung kanilang service fee na 945. So, yan yung kabuuhan na babayaran mo sa kanila in 15 days. So, napansin ko dito guys, yung kanyang style is gayang-gaya niya talaga itong si Mocha Mocha. Sa kanilang 5 term, 4 na beses ka lang magbabayad ng 2,250 plus 135 and then yung 945. In total of 3,330. Pag ito guys, yung 3,330, for example, i-times natin sa 4 payment term kasi mawi-waive naman yung 5th term and then ang total talaga na principal na babayaran mo or ibabalik mo sa kanila is 13,320. So, minus mo dyan yung iyong principal amount na 9,000. Meron siyang interest na 4,320 sa loob lang ng 2 months. Sa 4,320, divided by mo siya sa 4 term, ang magiging interest nila sa iyo every 15 days is 1,080. Ang taas guys na kanilang interest. Papayag ba kayo na ganito yung mga interest na pinapatong sa inyo? Parang ilulubog lang tayo sa utang pag ito yung mga pinapatulan nating loan application. Kaya mag-isip tayo mabuti guys before tayo mag-click dyan na kukunin yung mga ino-offer nila. Although nakaka-tempt naman talaga na umutang, pero mahihirapan din tayo na bayaran sila pag
kuha lang tayo ng kuha. So dito guys, subukan din natin itong 7th term nila. 9,000 yung principal amount. And then, yung babayaran mo is 1,500 plus 135. And then, yung service fee daw na 810. So magiging 2,445 total payment mo every 15 days. And then, times mo sa 6th term, kasi waive yung pang 7th na term, magiging 14,670 yung total amount na ibabalik mo sa kanila sa loob ng 3 months. And then next is itong 14,670 minus mo yung principal amount na 9,000, magiging 5,670 yung kabuuhan na interest na mapupunta sa kanila. So divide mo yan sa 6th term, magiging 945 yung interest na binabayaran mo sa kanila every 15 days. So for me guys, napakataas nitong interest rate na binibigay ni Quickla. Parang wala pa rin siyang pagbabago guys, kasi mataas pa rin sila magpatong ng mga interest sa kanilang mga borrower. So mag-ingat kayo sa paghihiram natin sa mga ganitong loan app, kasi ilulubog lang tayo sa utang. Hindi porket meron silang mga ino-offer sa atin is kuha lang tayo ng kuha, kasi in the end, tayo yung mahihirapan magbayad sa kanila. And pag-isipan muna talaga nating mabuti kung kaya nating bayaran or hindi. Kasi dahil yung mga ganitong loan app guys, pag hindi ka makabayad sa araw ng due date mo, talagang kukontakin nila yung lahat ng mga contact reference na nakuha nila sa'yo. Even though yung mga hindi mo nilagay as contact reference, yung mga nakalagay doon sa iyong phone book list, makukuha din nila yan. Once na hindi ka nila makontak for your due date, pag wala kang ibabayad sa kanila, pati yung mga taong walang kinalaman, talagang idadamay nila. So yun, mag-ingat lang tayo. Nakadepende naman sa inyo yan. Kung sa inyo is okay sa inyo yung mga ganitong term, nasa inyo naman yan. At sa akin lang is at least sinishare ko sa inyo kung ano yung na-observe and na-try ko dito sa mga loan app na ito, para at least kung merong mga hindi maganda is maiiwasan ng mga viewers natin hindi mapakapit sa mga ganitong loan app. Yung sa akin guys, hindi ko siya tinuloy na i-withdraw yung ino-offer nilang amount sa akin, kasi natataasan ako doon sa interest na pinapataw nila. Ayan guys, naipakita ko na sa inyo kung ano yung meron dito sa nagbabalik na Quickla loan app. Hanggang dito na lang guys, yung maisi-share ko sa inyo regarding Quickla. Mas maganda guys na before kayo nag-a-apply sa mga ganito, at least manood kayo ng mga ganitong klaseng review like dito sa channel natin, para at least meron kayong ideas sa mga loan application na pinapasukan natin. Kung hindi pa tayo nakapag-subscribe sa ating channel, please kindly click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin, para at least aware kayo dun sa mga ganitong loan applications. Thank you for watching and goodbye!